Naisip mo na rin ba kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay naging isang bilyonaryo? Karamihan sa mga produkto, serbisyo, brands, tindahan o kainan na tinatangkilik natin araw-araw ay pagmamay-ari ng iilang mga tao lamang. Ano-ano at sino-sino ang mga ito? Ngayon ay samahan niyo akong tuklasin ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2023. Number 10. Andrew Tan, 70 years old, may total net worth na 132 billion pesos. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa University of the East. Siya ang nagtayo ng Mega World Corporation taong 1989 na gumagawa ng office buildings, condominiums, mamahaling subdivisions, malls at hotels. Ang Mega World ang nagtayo ng townships kagaya ng Eastwood City, Forbes Town, Lucky Chinatown at McKinley Hill. Nagmamay-ari rin ito ng malls kagaya ng Uptown Mall, Venice Grand Canal Mall at Newport Mall. Sa Mega World din ang hotel chains na Savoy, Richmond at Belmont Hotels. Si Andrew Tan din ang nagmamay-ari ng pinakamabentang brandy sa buong mundo na Emperador Brandy. Pagmamay-ari rin ni Tan ang malaking casino na Newport World Resorts na dating kilala sa pangalang Resorts World Manila. Taong 2005 ay binili niya ang 49% shares ng McDonald's Philippines. Number 9. Ramon Ang, 68 years old, may total net worth na 135 billion pesos. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Si Ramon ang president at CEO ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation, na itinayo taong 1890. Siya rin ang may pinakamalaking shares sa San Miguel. Kabilang sa mga negosyong pagmamay-ari ng San Miguel, ang San Miguel Brewery Incorporated at Ginebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng mga paborito nating alak kagaya ng Red Horse, San Miglite at GSM. San Miguel Foods na may hawak sa brands na Pure Foods, Magnolia at iba pang mga produktong makikita mo sa supermarket. SMC Infrastructure na tagapamahala ng auto-sweep RFID system ng mga expressway na sila rin ang gumawa kagaya ng Star Tollway, Skyway System, NAIA Expressway, South Luzon Expressway at TPLEX. San Miguel Properties Incorporated na gumagawa ng subdivisions, condominiums at office buildings. SMC Global Power na isa sa pinakamalalaking supplier ng kuryente sa bansa. Petron Corporation na pinakamalaking oil company sa bansa. Eagle Cement na ikalawa sa pinakamalaking gumagawa ng semento sa Pilipinas at Bank of Commerce. Number 8. Jaime Zubeldi Ayala and family, 88 years old, may total net worth na 140 billion pesos. Si Jaime ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Architectural Sciences sa Harvard University. Ang Ayala Corporation na pagmamay-ari ng Ayala family ay itinayo taong 1834 at pinamamahalaan na ngayon ni Jaime Augusto. Real estate ang pangunahing negosyo nila at kabilang dito ang mga kumpanyang Alveo Land, Ayala Land Incorporated, Avida Land, Amaya Land at Bella Vita na gumagawa ng mga mura hanggang sa pinakamamahaling subdivisions, condominiums at office spaces saan man sa Pilipinas. Mayroon din silang 39 na Ayala Malls sa bansa. Sa kanila rin ang ikatlong pinakamalaking bangko sa bansa na Bank of the Philippine Islands o BPI at ang pinakamalaking digital wallet na GCash. Ang telecommunications giant na Globe Telecom Incorporated ay sa kanila rin. Sila rin ang isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng Manila Water Company Incorporated. Number 7. Tony Tan Caktiong, 69 years old, may total net worth na 143 billion pesos. Si Tony ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Siya ang founder ng pinakamalaking fast food chain sa bansa na Jollibee na ngayon ay mayroon ng 1,400 stores sa Pilipinas
at 270 international stores. Nagsimula lamang ito bilang isang Magnolia ice cream store na itinayo taong 1975 sa Cubao, Quezon City. Binili ng Jollibee Foods Corporation ang Chinese fast food restaurant na Chowking taong 2000 at ang bake shop na Red Ribbon taong 2005. Nakompleto rin ito ang pagbili sa Greenwich taong 2006 at sa Mang Inasal taong 2016. Mayroon din itong 54% shares sa Burger King at 50% shares sa Panda Express na dumating sa Pilipinas taong 2018. Pagmamay-ari na rin ito ang coffee shop chain na Coffee Bean and Tea Leaf nang bilhin ito taong 2019. Number 6. Isidro Consonji and Siblings. May total net worth na 146 billion pesos. Si Isidro ang nakatatandang anak na lalaki at ang mga kapatid nito ang nagmana ng mga ari-arian at negosyong itinayo ng kanilang yumaong ama na si David Mendoza Consonji. Unang itinayo ni David ang DMCI taong 1954 na isang kontraktor na gumagawa ng mga gusali at infrastruktura. Sa pamamagitan ng kanilang DMCI homes ay gumagawa rin sila ng residential condominiums sa iba't ibang bahagi ng bansa. Major stockholder sila sa isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Maynilad. Ang kanilang mga kumpanyang Semerara Mining Corporation at DMCI Mining Corporation na nasa negosyo ng pagmimina ay kabilang sa naghahatid sa kanila ng malaking kita. Ang kanilang mga kumpanyang DMCI Power Corporation at Sem Calaca Power Corporation ay mayroong mga power plants na gumagawa ng elektrisidad na napakikinabangan ng mga tao. Number 5. Aboitiz Family. May total net worth na 160 billion pesos. Ang kumpanyang Aboitiz Group ay nagsimula noon pang 1800s sa pagbebenta ng abaka na base sa Ormoc, Leyte. Ito ay itinayo ni Paulino Aboitiz na isang anak ng magsasakang Espanyol na nag-migrate sa Pilipinas. Ang mga miyembro ng Aboitiz family na namamahala ngayon ng kanilang napakarami ng mga negosyo ay ika-4 na henerasyon na. Mayroon silang Aboitiz Power Corporation na nagpapatakbo ng iba't ibang power plants at distributor din ng elektrisidad at dito nanggagaling ang 70% ng kanilang kita. Sila rin ang nagmamay-ari ng mga bangkong Union Bank of the Philippines, Citibank Philippines at City Savings Bank. Sa kanila, ang Philmico Foods Corporation na isang malaking supplier ng arena at feeds. Kontraktor din sila na gumagawa ng mga gusali at infrastruktura sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang Aboitiz Infra Capital Incorporated. At ang kanilang Aboitiz Land Incorporated naman ay developer ng residential communities. Number 4. Lance Gokongwei and Siblings. May total net worth na 171 billion pesos. Si Lance at kanyang mga kapatid ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumaong ama na si John Gokongwei Jr. Sa kanila ang Universal Robina Corporation na itinayo taong 1957 at gumagawa ng brands kagaya ng Jack and Jill, Nissin, Great Taste at iba pa. Mayroon din silang 54 na Robinsons Malls sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kanilang kumpanyang Robinsons Land Corporation naman ay gumagawa ng subdivisions at nagtatayo ng mga gusaling ginagawang office spaces at condominiums. Sa retail industry naman ay nariyan ang kanilang Robinsons Supermarket, Robinsons Easy Mart, Handyman, Toys R Us, True Value, Daiso Japan at Savers Appliances. Sa kanila rin ang malalaking pharmacy na The Generics Pharmacy at South Star Drug. Pagmamay-ari rin nila ang convenience store na Ministop na ngayon ay pinalitan na ng pangalang Uncle John's. Pinapatakbo rin nila ang low-cost airline na Cebu Pacific. Number 3. Enrique Razon Jr. May total net worth na 308 billion pesos. Si Enrique ay nagtapos ng kolehiyo sa De La Salle University. Siya ay ikatlong henerasyon na nagtuloy ng negosyo ng kanilang pamilya na International Container Terminal Services Incorporated na tagapamahala ng ports o pantalan kung saan dumaraan
ang mga produkto palabas at papasok sa iba't ibang lugar. Una nilang pinaunlad ang Manila International Container Terminal at ngayon ay 34 terminals na ang kanilang hinahawakan sa 20 na bansa. Siya rin ang nagmamay-ari ng Solaire Resort and Casino sa Parañaque City at Jeju Sun Hotel and Casino sa South Korea. Magbubukas pa sila ng panibagong Solaire Resort North sa Quezon City ngayong 2023. Number 2. Manny Villar. May total net worth na 429 billion pesos. Si Manny ay isang Certified Public Accountant o CPA at nagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines, Diliman. Real estate ang pangunahing negosyo ni Villar at sa kanya ang Camellia Homes na pinakamalaking tagagawa ng mga bahay at subdivision sa bansa. Sa kanya rin ang Vistaland na gumagawa ng mga condominiums at office spaces at pati na rin ang Lumina Homes at Bria Homes na gumagawa naman ng low-cost housing projects. Mayroon siyang halos 40 na Star Mall at Vista Malls sa iba't ibang panig ng bansa. Sa retail industry naman ay nariyan ang kanyang all-home, all-day supermarket, all-day convenience store at iba pa. Siya rin ang nagtayo ng Golden Haven Memorial Park na isang chain ng private cemeteries. Ang umuusbong na coffee shop chain na Coffee Project ay sa kanya rin. Ang kanyang kumpanyang Prime Water naman ay nagpapatakbo na ngayon ng mahigit 100 na water districts sa bansa. Ang kanyang bangko na All Bank naman ay mayroon na ring 17 branches sa ngayon. At ang number 1, C. Siblings. May total net worth na 693 billion pesos. Ang magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumaong ama na si Henry C. Sr. Mayroon silang 79 na SM malls sa Pilipinas at 7 naman sa China. Sa real estate ay nariyan ang SM Development Corporation o SMDC na gumagawa ng mga condominium at office spaces. Sa retail industry naman ay nariyan ang kanilang SM Hypermarket, Save More, DSM Store, SM Appliances at ang lumalagong convenience store ngayon na Alphamart. Sa kanila rin ang mga specialty stores na Ace Hardware, Watsons, Toy Kingdom, Baby Company, Kultura, Miniso at iba pa. Ang mga bangkong BDO Unibank Incorporated at China Banking Corporation ay sa kanila rin. Dumarami na rin ang branches ng kanilang eskwelahan na National University. Nagmamay-ari rin sila ng hotels kagaya ng Taal Vista Hotel, Pico Sands, Radisson Blu Hotel, Park Inn at Conrad Manila at 8 na convention centers. Hindi may pagkakaila na nakakainggit ang dami ng kanilang pera, ari-arian at negosyo. Kung may sipag, diskarte at disiplina, hindi man natin marating ang yaman nila, ay siguradong uunlad din ang ating mga buhay. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas